Pagkatapos ng ilang sandali, pinunasan ni Vlad ang dugo mula sa kanyang balisong at nagtanong kung paano siya nakarating dito. Si Oder, na nakaupo sa tabi niya, ay nagsabi na hindi na nakakagulat na maraming estranghero dito kamakailan. Hindi man lang inalagaan ni One-Armed Jack ang lugar. Tinanong ni Vlad kung siya ang gumawa ng ganoong kaguluhan. Sabi ni Oder na pagkatapos ng araw na iyon ay marami siyang nabago. Nag-isip si Vlad at naaalala ang nangyari kanina. Ang clerk ng karne na sinaksak niya ng balisong ay nagsabi na siya ay isang simpleng collector ng upa. Alam ng mga mangangalakal ang mga detalye. Sa kasalukuyan, iniisip ni Vlad na sino ang mag-aakala na sila ay walang pag-aalinlangang nagpapalusot ng mga tao sa mga squatter. Sa una ay wala siyang motibo. Sino ang mag-aakala na sila ay nagpakatibay ng ganoong kalalim? Sinabi niya na nalaman nila ang katotohanan, kaya mukhang magiging maayos ang lahat. Sinabi ni Oder na malamang ay malalaman ng matataas na opisyal ang mga detalye sa kanilang sarili. Mabilis na tumakbo si Ned patungo sa kanila at tinawag silang dalawa ng malakas. Tumakbo siya ng malapit at sinabi na nalaman niya ang kanyang hinihiling, ang ilang bata ay nakita ito. Inabot ni Vlad sa kanya ang isang kebab sa isang patpat at sinabi na siya ay mahusay at maaari niya itong kunin. Nagutom si Ned at natuwa na binibigyan siya ng pagkain. Tinanong niya sa kanya kung ano ang nakita ng mga bata. Kinuha niya ang patpat at sinabi na ang pangalan ng babaeng may maitim na buhok ay Ana. Nakita ng mga bata na sumakay siya sa isang karwahe isang buwan na ang nakakaraan, na hindi pa nakikita dito noon. Iniisip ni Vlad na iyon ang kanyang naisip. Ibinenta ba ito sa kung saan? Naalala ni Ned ang isang bagay at sinabi na mayroong isang kakaiba, gayunpaman. Sabi nila na ang mga babae sa karwahe ay buntis. Lubos na nagulat si Vlad dito at nagtanong, silang lahat ba? Sumang-ayon si Ned at sinabi na narinig niya ito, na ang kanilang mga tiyan ay lahat ay nakausli. Kakaiba, hindi ba? Bakit may bibili ng mga buntis na babae? Hindi nga sila makapagtrabaho. Nagtanong si Oder ano ang problema. May mali ba? Hindi siya sinagot ni Vlad at nag-isip. Ang katotohanan na si Ana ay buntis ay nakakagulat na, ngunit mayroong mga taong nagbebenta ng mga buntis na babae. Ito ay walang kabuluhan kahit na para sa mga squatter. Hindi ito dapat mangyari. Bigla, naaalala niya ang halimaw. Sa wakas, matutupad ang masamang kutob. Nagngingit-ngit si Vlad sa galit at umaasa na hindi ito totoo. Iniisip niya na hindi magiging labis ang paghahanda. Pagkatapos ng ilang oras sa opisina, kung saan mayroong maraming iba't ibang pagkain sa mesa, nagtanong si Vorden kung nakatagpo siya ng anumang di karaniwang aktibidad. Sumang-ayon si Vlad dito at tinanong niya kung maaari siyang magpahinga. Pinapanood niya itong kumain ng kanyang pagkain at sinabi na siya ang humiling sa kanya na harapin si One-Armed Jack. Sabi ni Vorden na hindi niya inaasahan na makakayanan niya ito ng mabilis. Paano siya makakapagpahinga kung hindi siya nagpapahinga? Inayos lang niya ang mga dokumento. Seryoso ba ito na hindi niya ito maaaring ipagpaliban sa isang araw o dalawa? Sabi ni Vlad na malamang ay totoo ito. Sabi ni Vorden na dapat siyang mag-isip ng 2 beses. Ito ba ay isang bagay na tulad ng isang paparating na krisis? Nagtanong si Vlad kung wala ito sa kanyang kapangyarihan, marahil ay dapat siyang makipag-ugnayan sa mayor. Sabi ni Vorden na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Tumingin siya sa labas ng bintana at iniisip na halos nakuha niya ang bakasyong ito at ayaw niyang gastusin ito sa trabaho. Napansin niya ang maraming karwaheng palapit sa kanya at nagtanong, nagpasya ba silang itulak ako mula sa lahat ng panig? Si Jaeger ang nasa unahan ng mga karwahe. Pagkaraan ng ilang sandali, nang huminto ang mga kabalyero at mga karwahe sa kalye, bumaba si Joseph mula sa karwahe at huminto ng may mahinahong ekspresyon sa kanyang mukha. Sabi ng mayor na may malaking ngiti, isa itong malaking karangalan na binisita kami ng young master. Naglakad si Joseph at nagtanong, ayos lang ba ang lahat sa kanila? Sabi ni Vorden, syempre naman. Siguro hindi naging madali para sa kanya ang maglakbay ng ganito kalayo. Nagtanong si Joseph, walang nangyari sa kanila, tama ba? Tumingin si Joseph kay Vlad, na tahimik na nakatayo sa tabi niya na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Patuloy siyang tumingin dito at nagtanong, ibig bang sabihin ay may nangyari? Pumasok siya sa gusali at sinabi, dapat nating pag-usapan ito sa loob. Pagkatapos ng ilang oras, ipinakita ng mayor sa kanila ang pasukan sa silid at sinabi, ito ang aking opisina.
Pumunta si Jaeger sa silid na ito at sinabing, titingnan ko muna. Sabi ng mayor, napakabastos naman nito. Ibig bang sabihin niya na may itatago ako sa opisina na maaaring makapinsala kay Ginoong Joseph? Hinarap siya ni Jaeger ng may nakakatakot na ekspresyon at sinabing, ako ang magpapasya. Nahiya ang alkalde sa sinabing ito at sinabing, wala namang kainahinala dyan. Ngunit kung hindi pa rin kayo naniniwala, maaari ninyong tingnan sa inyong sarili. Lumingon si Joseph at sinabing, ang galing ng ginawa mo. Medyo nagulat si Vlad dito at pinasalamatan siya para dito. Patuloy na tumingin sa kanya si Joseph at nagtanong, ito ba ang gusto niyang sabihin sa akin? Sabi ni Vlad, pakiramdam ko ay nagdudulot ako ng takot. Sabi ni Joseph, ayos lang. Maaari mong sabihin. Sabi niya, kailangan niya ng tulong, ngunit mas mabuting itanong ito sa mayor. Sa isip ni Joseph, sulit ang kanyang pagsasanay. Alam niya kung paano pumili ng tamang sandali. Sa huli, ang pagiging bahagi ng isang pamilya ay hindi nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Sabi niya, gumawa siya ng tamang desisyon. Sinabi ni Jaeger kay Joseph na ayos na ang lahat, maaari na siyang pumasok. Pumasok si Joseph sa loob at sinabing, ang ganda ng opisina niya. Lumapit siya sa bintana at sinabing, may magandang tanawin din ng Sora. Sumang-ayon ang mayor at sinabi, mula rito ay malinaw nakikita ang lahat. Hinawakan ni Joseph ang upuan at sinabing, kailangan itong palitan, dahil masyado itong magarbo. Nalito ang mayor dito at nagtanong, ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang masama sa kanyang upuan? Nagulat siya nang may napagtanto at tinanong ang Ginoo kung ano ang gusto niyang sabihin dito. Umupo si Joseph sa upuan at sinabi kung ano ang gagawin niya sa bagong mayor ng Sora. Pagkatapos ng ilang oras, naglalakad si Vlad sa mga barong-barong at sinabing, ang amoy ay nakakasuka. Hindi madaling pumunta rito. Sa isip niya, ang pinakamatanda at pinakamahirap na daan ng mga barong-barong. Ang pinakakakilakilabot na bahagi ng mga eskinita, na may amoy ng dugo at iba pang uri ng amoy. Lumingon siya at tumingin sa eskinita, kung saan may malaking pulutong ng mga tao. Tiningnan ni Vlad ang mga taong ito at naisip na, sa tingin ng mga taong nakatira dito na sila'y namumuhay ng magkatabi sa kamatayan. Hindi nakakagulat na kahit si One-Armed Jack ay iniiwasan ang lugar na ito. Sabi niya, inaasahan na ito. Huminto sila sa isang gusali at sinabi niya, ito ang eskinita ng isang magkakatay ng baboy. Lumapit siya sa pinto at nagsimulang kumatok ng mahigpit gamit ang kanyang kamao. Isang lalaking nakatayo sa kabilang panig ang nagbukas ng isang maliit na bintana at nagtanong, sino siya? Sabi ni Vlad, malamang alam na niya ito. Pinapanood nila kami mula sa pasukan patungo sa barong-barong. Isinara ng lalaki ang bintana sa harap niya at sinabi niya na dapat siyang maghintay. Sinabi ng boses na sinusubukan niyang inisin si Vlad. Si Vlad, na may mahinahong ekspresyon sa kanyang mukha, ay naisip na, hindi niya dapat baliwalain ang ganoong kawalang galang. Ngunit dati, ang ganitong saloobin ay tila normal. Ngayon, ang karangalan ng marami ay nauugnay sa kanyang pangalan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tahimik na tumingin sa langit sa loob ng ilang segundo. Pinag-isipan ni Vlad ang lahat ng ito at naisip na hindi niya lang basta hahayaan ang mga bagay-bagay. Patuloy siyang nakatayo at naghihintay kasama si Older. Binuksan ng lalaki ang pinto at sinabing, maaari na siyang pumasok. Patuloy na nakatayo si Vlad ng tahimik sa lugar na nakapikit ang kanyang mga mata. Hindi maintindihan ng lalaki kung bakit siya nakatayo pa rin at nagtanong, anong problema? Bakit hindi siya pumapasok? Tiningnan siya ni Older nang may bahagyang nag-aalalang tingin. Aalis na sana ang lalaki at sinabing, kung hindi siya papasok, dapat na siyang umalis dito. Si Vlad, na may seryosong tingin, ay sinabing, kung isasara niya ang pinto, hindi siya responsable sa mga kahihinatnan. Tiningnan siya ng lalaki ng walang ekspresyon at nagtanong, ano ang ibig niyang sabihin? Kinuha ni Vlad ang watawat mula sa mga kamay ni Older. Itinusok niya ang watawat na ito sa lupa. Kinilala niya ang kanyang sarili at sinabing, sa ilalim ng marangal na mga pangalan na nagbigay ng katiyakan para sa kanya, gagamitin niya ang mga karapatan na ipinagkaloob sa kanya. Dapat siyang pumunta at sabihin kay Black Bear, na hinihiling niya na lumabas at makipagkita sa kinatawan ng Bayzid. Narinig niya ang balita, hindi ba? Alam niya kung ano ang mangyayari kapag itinayo niya ang watawat na ito sa isang lugar.
Dapat niya itong seryosohin. Ito ang kanyang huling kilos ng awa. Pagkatapos ng ilang oras, ang dating mayor ay lumabas sa kalye, lumapit sa karwahe at lumingon sa gusali na may luha sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Joseph na nakatayo sa kanyang opisina at nakatingin sa lungsod sa pamamagitan ng bintana. Tumingin si Joseph sa ibaba at sinabing, hindi niya balak na makaramdam ng awa, ngunit natanto niya na nararamdaman pa rin niya ito. Sabi niya, nagbabayad lang siya sa kanyang mga kasalanan. Dahil sa lahat ng mga katiwalian na nabunyag sa administrasyon, hindi siya makakatakas sa parusa sa Supreme. Sabi ni Joseph, marahil totoo iyon. Nakakaramdam lang siya ng pagkakasala na ang kanyang mga aksyon ay nagresulta sa kanyang parusa. Siya nga pala, ano ang sinabi ng Black Bear? Si Vlad, na nakatayo sa likod niya, ay sinabi niya na makikipagtulungan siya ng buong lakas. Tila maayos ang lahat, bagaman sa tingin niya ay medyo matigas ang ulo niya. Marahil, nakatulong sa kanila ang isang karaniwang nakaraan upang makahanap ng isang karaniwang lugar. Sa isip ni Joseph, nagdududa ako dyan. Sa huli, pinapatakbo niya ang lugar. Mahirap para sa kanya na kumilos sa isang hindi pamilyar na sitwasyon, ngunit mahusay siyang gumawa. Intensyon niyang sanayin si Vlad hindi lang bilang isang swordsman, kundi bilang isang sopistikadong kabalyero. Lumingon siya at sinabing, naintindihan kanya, ang galing mo. Tiningnan ni Joseph ang mga taong nakatayo sa opisina na ito. Sa isip niya, may 5 kabalyero, isang mage, 10 kawani ng administrasyon at tapat na mga piling sundalo. Ang kanyang mga basalyo, na konektado sa kanya ng parehong kapalaran. Kung siya ang magiging susunod na pinuno ng pamilya, sila rin ay magiging mas mataas sa ranggo, at kung matalo siya sa laban. Para sa posisyon ng pinuno ng pamilya, matatalo rin sila kasama niya. Para sa lahat ng narito, ang Sora ang pundasyon. Sabi ni Joseph, mula ngayon, magtatrabaho siya upang matiyak ang maayos na pamamahala ng lungsod na ito. Susubukan niya, ngunit sa loob ng ilang sandali ay kailangan niyang mag-focus sa iba pang bagay. Sa isip niya, hindi pa siya handa na harapin ang kadiliman na kumalat sa bawat sulok ng Sora, ngunit imposible itong mahulaan. Hindi pa siya handa para sa lahat. Kung hanggang ngayon ay nagsumikap lamang siya, ngayon ay kailangan lamang niyang sumulong. Dahil ito ang kanyang huling pagkakataon. Sabi niya, kaya naman ipinagkakatiwala niya ang gawaing ito sa kanya, Sir Gregory. Dapat siyang pumili ng mga tao upang mag-imbestiga. Yumuko dito sa kanya at sinabing, nagpapasalamat siya na ipinagkatiwala sa kanya ang isang mahalagang bagay. Tiningnan siya ni Joseph at naisip, isa siyang kabalyero na nananatiling neutral kahit sa bahay. Kaya hindi siya mabubulagan ng kanilang labanan at hindi siya sisira sa anuman. Bagaman hindi siya eksaktong tao niya, siya ang pinakamahusay na angkop para sa gawaing ito. Sabi ni Gregory, dahil sa likas na katangian ng gusali, madalas na kailangan nilang subaybayan ng isang tao, kaya gusto niyang makipagtulungan kay Sir Cade, na mahusay sa pagsubaybay. Lumingon siya at nakuha ang atensyon ni Vlad. Ngumiti siya at sinabi sa Rising Star na ito na umaasa siya sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali sa barony ng O'Footman, Masheim, isang lalaki at isang babae ang nakatayo sa tabi ng isang kama na may isang bata habang kumukulog sa labas ng bintana. Ang batang lalaki na nakahiga sa kama ay humihinga ng napakalalim. Mukhang napakabigat ng kanyang paghinga at mukhang may sakit. Nagtanong ang lalaki na may nag-aalalang tingin, talaga bang mailigtas siya nito? Ang babaeng nakatayo sa bintana ay nagsabi ng oo. Patuloy na tumingin ang lalaki sa bata na nakahiga sa kama, hinigpitan ang kanyang kamay at sinabing, kung gayon, umaasa siya sa kanila. Nagsimula siyang umiyak at sinabing, babayaran niya ang anumang gusto niya kung mailigtas nito ang kanyang anak. Lumutang ang babae, nagsimulang umikot ang hangin sa paligid niya, at sinabi niyang hindi niya kailangang mag-alala ng husto. Hindi mababantayan ng Diyos ang lahat. Nagsimulang lumabas mula sa kanya ang napakalakas at madilim na enerhiya. Sinabi niya na may mapanlinlang na ngiti na kaya may mga taong katulad niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Gregory na nakakadiri ang panahon. Tumayo si Vlad sa tabi niya, sumang-ayon, at sinabi na muntik na silang magtagumpay. Sinabi niya na hindi lahat ng bagay sa buhay ay naaayon sa plano. Binuksan ni Gregory ang alak at naaga nito ang kanyang atensyon. Inilabas niya ito at nagtanong, hindi naman masama ang kaunti, hindi ba?
Malamig ngayon, kaya gusto mo rin bang uminom? Umalis si Vlad at sinabing kukuha siya ng panggatong. Sinabi ni Gregory na basa ang mga ito kaya walang apoy. Patuloy siyang naglakad at sinabing subukan pa rin nila. Humigop siya mula sa kanyang prasko at sinabing, katulad lang din ni Vlad si Sir Jaeger. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Vlad ang isang maliit na sanga, sinuri ito at sinabing wala itong silbi, mababasa sila. Nagdala si Cade ng ilang sanga at sinabing gagana ito dahil guwang ang loob. Lumingon si Vlad, inabot ang mga kamay upang kunin ang mga tuyong sanga. Nagpasalamat sa kanya para rito at sinabing siya ang magdadala nito. Kinuha niya ang mga tuyong sanga at napansin na tahimik siyang tinitingnan ni Cade. Tumitingin siya sa gilid na may nag-iisip na ekspresyon sa kanyang mukha at magsasalita na sana. Sinabi niyang hindi niya nasabi ito noong nasa daan pa sila. Yumuko siya at sinabing nagpapasalamat siya sa kanya. Sinabi ni Vlad na may maliit na ngiti na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho, kaya hindi siya kailangang mag-alala tungkol dito. Nga pala, kumusta ang pakiramdam mo? Sinabi ni Cade na maayos ang lahat, salamat sa kanya. Pagkatapos ay naisip niyang kailangan niyang putulin ang kanyang braso. Lumapit si Gregory sa kanila at sinabing nauunawaan na niya ngayon na pinili niya ang tamang mga tao. Ngumiti siya at sinabing maraming tatanggi sa ganitong trabaho dahil lang sa mga kabalyero sila. Tiningnan nila pareho si Gregory at naalala si Sir Warden. Sinabi ni Gregory na, sumulong. Hindi na mga kabalyero, kundi mga mersenaryo. Pumasok sila sa teritoryo ng Baron Othman. Salamat sa pakikipagtulungan ni Black Bear, nahanap nila ang kanilang bakas. Walang matibay na ebidensya, nasa Hilaga pa rin sila, ngunit hindi na ito teritoryo ng BZ. Kaya hindi na sila makakatanggap ng suporta mula kay Ginoong Joseph. Ang kanilang gawain ay huwag magpahuli at halugugin ang nayon. Naiintindihan niyo ba ang lahat? Sabay silang sumang-ayon sa kanya. Nagsimulang maglakad si Gregory at sinabing, kailangan na nating umalis, kailangan nating mag-ipon ng lakas. Huminto si Vlad at tumingin patungo sa nayon. Naisip niya ang malungkot na iyak na narinig nila noong taglamig. Umaasa siyang hindi na niya ito maririnig pang muli. Pagkaraan ng ilang sandali, sumakay sila patungo sa isang maliit na nayon na nababalutan ng hamog. Sinabi ni Gregory na nararamdaman niyang may ambush na naghihintay sa kanila dito. Sinabi ni Gerda na may hindi nasisiyahang tingin na, masama na naman ang pakiramdam mo, wala namang tao dito. Sinabi ni Vlad na baka masyado pang maaga. May itinuro si Kate gamit ang kanyang daliri at sinabing nakikita niya ang isang bahay tuluyan sa unahan. Tiningnan ito ni Gregory at sinabing, mabuti, dapat tayong pumunta roon. Napansin sila ng lalaki na nasa loob at nagsabi meron siyang customer sa oras na ito. Kinawayan siya ni Gregory at sinabing umulan kahapon at hindi sila nakarating sa nayon sa tamang oras. Maaari ba akong humingi sa kanya ng isang mangkok ng sabaw para sa bawat isa? Nagtanong ang lalaki, mga mersenaryo ba kayo? Nitong mga nakaraang araw ay may kaguluhan dito, kaya hindi ako makapagpatuloy ng sinuman. Sinabi ni Gregory na gusto lang nilang tumigil ng ilang araw dahil sa panahon. Seryoso ka bang paaalisin mo kami? Isang maliit na babae ang lumapit sa kanila, sumilip mula sa likod ng isang kahon at tiningnan sila. Kinawayan siya ni Vlad na may ngiti at naisip na, katulad lang din siya ni Zemena noong bata pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon para sa kanya, tinawag siya ng boses sa kanyang pangalan at lubos siyang nagulat dito. Lumayo siya ng kaunti mula sa iba at napakahina na nagtanong, anong nangyayari sa'yo? Hindi ka mukhang ganyan. Sinabi ng boses na, malamang, ito ay dahil sa lugar. Ipapahiram ko sa iyo ang aking mundo, dapat niyang tingnan ang babae. Kaagad pagkatapos nito, ipinikit ni Vlad ang kanyang mga mata, ginamit ang kanyang aura at nagsimulang tingnan ang babae. Nakita niya na isang napakalakas at madilim na aura ang lumalabas mula sa kanya. Lubos siyang nagulat sa nakita niya sa kanyang harapan. Napansin ng boses ang aurang ito mula sa babae at sinabi na, ito ay isang sumpa. Nalubog si Vlad sa mga alaala ng kanyang pagkabata at naisip na, ang mga bata ay dalisay at inosente, ngunit sila ang unang sinasakripisyo. Maraming beses na niyang nakita na nangyari ito. Ninakawan ng mga matatanda ang mga bata. Walang pagpipilian ng mga bata kundi mamatay. O mamamatay sila sa gutom at lamig. O mamamatay sila sa pagod habang hinahanap ang mga magulang na nag-iwan sa kanila.
Sa impyernong ito ay nagdesisyon siya na hindi siya magiging isang taong katulad niyan. Hinding-hindi siya mamumuhay ng ganito. Inatake niya ang ilang lalaki na umaatake sa walang kalaban-lab ang mga bata gamit ang isang patpat. Pagkatapos ay nanumpa siya, at dapat sundin ang pangako, at ang mga kabalyero ay mga tagapagtanggol. Ngayon dito, kailangan niyang protektahan ang batang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Vlad na may ganitong mga kaisipan sa gusali ng simbahan. Sinabi ng boses na, mukhang nandito, ang enerhiya mula sa necklace. Sinabi ni Vlad na dapat silang pumunta roon. Sumang-ayon sa kanya ang boses. Pumasok siya sa loob ng walang laman na simbahan at mahina na nagtanong kung may nakikita siyang kainahinala. Sinabi ng boses na wala siyang nakikitang espesyal. Tahimik na sumang-ayon si Vlad at sinabing, wala pang espesyal. Tumingin siya sa gilid at nagtataka, ano ito? Mayroon siyang kakaibang pakiramdam na may mali. Napansin ng boses ang lalaki sa likod niya at sinabing, may paparating. Biglang lumingon si Vlad at naisip na, imposibleng isipin nila na may hinahanap siya. Kailangan niyang kumilos ng natural hanggat maaari. Lumuhad siya at nagkunwaring nagdarasal. Huminto ang lalaki at sinabing, mukhang hindi ka taga rito. Humarap si Vlad sa kanya at sinabing dumating siya kahapon. Sinabi ng lalaki na narinig niya ito, kaya isa siya sa mga mersenaryo. Nagsorry si Vlad at sinabing dumating siya dito nang hindi inaasahan. Napansin niya ang libro na hawak ng lalaki sa kanyang kamay at naagaw ang kanyang atensyon sa isang nakabaligtad na krus. Lubos siyang nagulat dito at naisip na, kaya pala parang may mali. Mula mismo sa pasukan ng nayon ay hindi pa siya nakakita ng isang normal na krus.